Magandang araw po sa ating lahat ngayong araw po na to. Welcome sa Persistent Journey. Ang buhay po ay isang paglalakbay. Kaya ngayong araw po na to, nais ko pong ibigay sa inyo ang 5 bagay na dapat nating malaman para makita mo kung nagtatagumpay ka kada taon. Okay? At laman mo kung ikaw ba ay umuusad sa iyong pamumuhay. Alam niyo po, maraming mga tao ngayong taon na to, lalo ng January, maraming mga nagbibigay po sa atin dito yung mga New Year's resolution, mga wish. Pero ngayong araw na to, nais ko pong mailagay sa puso natin at sa isipan po natin na we need to thrive in 2025, not only to survive. Maraming mga tao hanggang survive na lang sa buhay. Kaya ngayong araw po na to, yung pagiging persistent po natin. Pag sinabi kasing persistent, pagpupumigit. Pag sinabing thrive, ito po ay umunlad at magtagumpay sa buhay. Kaya lagi natin tatandaan at lagi mo nating mailagay sa puso at sa isipan natin na life is a journey. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. Kaya napaka-importante, itong paglalakbay na to ay punong-puno ay po ito ng trials, triumph at paglago sa buhay. At kailangan makita natin itong mga bagay po na ito para tayo ay mag-thrive sa buhay. That's why you need to persistently build and strengthen na yung 5 pillars ng buhay po natin. Ang F na dapat mong pagfokusan to thrive sa buhay mo in life. Okay? Unang-una natin pag-usapan yung foundation natin. Okay? Alam niyo po ba na ang isang puno, mababaw yung ugat, okay? At pag ito ay hinangin o binagyo, madaling matanggal. Ganon din tayo sa buhay natin. Kapag ang pundasyon po natin ay mababaw, okay, kaya hindi ka kahit mag-persistent ka at wala yung pundasyon mo na to, okay, malalim. Pag dumating yung bagyo, bagsak ka. Kaya napaka-importante yung pundasyon na to. Ano ba yung pundasyon na to? That is our spiritual life. Okay, pag wala po tayong spiritual life sa buhay po natin, babagsak po tayo. Madali tayong matumba ng problema. Madali tayong matumba ng mga hindrances, conflict sa buhay po natin. Kaya ngayong araw po na to, napaka-importante yung unang-una po na yan ay yung pundasyon po natin, yung spiritual life. Pangalawa po, dapat pag na maunawaan din natin at lagi rin natin tingnan yung pamilya po natin. Yung family natin. Kamusta kaya ang pamilya po natin? Alam niyo po, nalulungkot po ako sa generation po natin ngayon na marami na pong mga pamilya ang sira-sira. Okay? Kaya ngayon, kapag tinignan po natin, paano ba natin maayos ang pamilya natin? That's why, babalik na naman tayo dun sa foundation. Maayos lang natin ang pamilya natin kapag maayos ang relasyon natin sa Diyos. Yun po yung spiritual life natin. Kasi kapag maayos ang relasyon natin sa Diyos, magiging maayos din po ang relasyon natin sa pamilya natin. Alam niyo po ba, ang pamilya natin, yan yung heart mo para ikaw ay maging persistent, nagpupumilit. Kasi sila yung pinagkukunan mo ng lakas. Sila yung pinagkukunan mo ng inspirasyon kaya ka nagpupursige sa buhay. Okay? Pangatlo, ang pag-usapan natin yung finances. Pangatlong F, kanina, foundation. Ngayon, pamilya. At pangatlo, yung finances natin. Dapat pinag-uusapan din mo ito. Many families and organization in all aspects sa buhay ng mga tao, hindi nila pinag-usapan yung finances. Ang pera ay tool lang siya. Hindi po natin siya dapat sambahin. Pera ay good servant, but bad master. Okay? Hindi dapat tayo po ang sumusunod sa pera, kundi ang pera ang sumusunod po sa atin. Kaya napaka-importante yan. Siguro sa susunod na vlog ko po, ituturo ko po sa inyo yung step by step para po dyan. And hopefully, kung may mga tanong po kayo dyan, ano yung mga gusto nyo itanong, i-comment nyo po dito sa vlog ko po na to, na focus natin para tayo ay magtagumpay o mag-thrive in life, yung formation po natin. Alam nyo po ba na kahit malampasan mo ang trials, malampasan mo yung mga conflict at mga hindrances na buhay mo, pero kung hindi ka naman talaga natututo o hindi ka talaga lumalago na nakikita mo, okay, ang tawag dito is self-development. Okay? Pag hindi tayo lumalago, yung problema, babalik ulit yun. Kaya nakakalungkot po, buti pa yung mga problema lumalago, pero tayo hindi. Kaya that's why yung formation po natin sa buhay, alam nyo po kapag lumago po tayo, pag sinabing formation,
sakop po lahat ng aspeto ng buhay po natin. Yung IQ natin, intellectual quotient. Okay? Yung social quotient. Ano pa? Yung adversity quotient at lalong-lalo na dapat natin bantayan yung emotional quotient po natin. Kasi napaka-importante po ito. Okay? Yan. So, pag-usapan po natin yan at yan yung susunod na vlog ko po. Hihimay-himayin po natin yung 5 focus na yan o yung 5 F na yan sa susunod na vlog ko. And hopefully po, magustuhan nyo po, mag-like and share na po kayo. Igawin po natin, i-share po natin sa mga kaibigan po natin itong vlog po na to. Okay? And huling-huli po, yung food. Kaya tayo nagkakasakit dahil sa pagkain kinakain natin. Okay? Pwede naman kainin ng lahat. Kaya lang, hindi po lahat nagbe-benefits po sa atin. Kaya napaka-importante po, piliin lang po natin yung makakatulong po at magbibigay ng benepisyo po sa atin. At napaka-importante po yung gulay at yung kinakain po natin ay masustansya po. Okay? Hopefully, mabigay ko din po sa inyo yan. Unti-untiin po natin. Itong 5 pillars po na ito, dito ka magiging persistent. Dito ka magpo-focus sa 5 po ito. Persistent can lead to fulfilling and thriving life. Kaya makita po natin dito. Kaya ngayon po, mga ka-persistent, itong 5 po na to, pag-uusapan po natin sa buong taon na 2025. At kung may mga tanong po kayo, pwede kayo mag-comment dyan. Sasagutin ko po lahat po ng mga tanong niyo po sa abot ng aking makakaya. Ngayong araw na to, tayo ay maging persistent sa buhay. Thrive, not only to survive. God bless po.